Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, kamusta naman po kayo dyan, yung mga nasa bahay? Ngayon, alam natin na dumadaan tayo sa matinding pagsubok at problema, pero di ba napaka-bless natin, Pearl, kasi binigyan tayo ng chance ng Lord na makapag-share pa rin ng Word of God. Para sa ganon, yung mga taong nakikinig, maintindihan pa rin nila, ma-inspired pa rin sila, ma-encourage pa rin sila na magpatuloy. So, bago tayo magsimula, bigyan muna natin ng papuri, worship muna natin si Jesus. Sa pamamagitan ng pag-awit. Okay. So, very familiar naman tong song. Still. Yes, Lord. Salamat, O Lord, na sa kabila ng mga pagsubok, bagyo na pinagdadaanan namin, O Lord, patuloy ka namin kasama, O God. Hayaan mo na sa mga oras na ito, Panginoon, buksan namin ang aming buong puso at isipan, O God, upang purihin ka, Lord. Yes, Lord. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Yes, Jesus, we worship you. Rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Yes, Jesus, hallelujah. Tanggapin niyo nga po, Panginoon, ang papuri, Panginoon. Yes, Lord. Sa mga oras na ito, O Lord, patuloy ka namin sinasamba, O God. Hayaan niyo, Panginoon, na humingi kami ng tawad sa inyo, O God, sa mga oras na ito. Dalahin ko, nalinisin niyo po ang aming puso, O God. Gawin niyo po kami karapat-dapat, Panginoon, sa pagharap sa iyo, O Lord. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok, O Lord, sa kabila ng mga bagyo na nararanasan namin, patuloy kang nandyan, O God, at kailanman ay hindi mo kami iniiwan, O God. At ang protection mo, Panginoon, ang gabay mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, ay hindi mo inihiwalay sa iyong mga anak, Yes. Panginoon. Sa gabing ito, O Lord, I pray na bigyan niyo po kami ng wisdom, bigyan niyo po kami ng knowledge, O God. Yes. Itago niyo po kami sa inyong likuran ng Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay ma-deliver po namin ng maayos ang salita mo, O God. Hayaan niyo, Panginoon, na ang mga nakikinig sa mga oras na ito, Panginoon, ay mabuksan din ang kanilang puso at isipan, O God, na sa mga panahon na
dumadanas kami ng matinding pagsubok, O God. Napakahalaga na mas lumapit kami sa iyo, O God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at dalangin ko, Panginoon, na samahan niyo po kami sa mga oras na ito, Lord. Sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, for today, Pearl, at saka doon sa mga nakikinig sa atin, yung topic natin is about the prayer life of Jesus. So, sa Book of Luke, makikita natin doon kung paano ba inisa-isa ni Apostle Luke yung prayer life ni Jesus. Kung ano ba yung naging prayer life niya, paano ba siya nag-pray. So, yung first scenario natin is, si Apostle Luke, nakita niya na nagpe-pray si Jesus during his baptism, na makikita natin sa Lucas 3 verse 21. Sabi doon, So, sabi dito, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And he was praying, heaven was opened. So, habang si Kristo pala dito ay binabautismuhan, siya ay nanalangin. At ang heavens, at nagbukas yung langit, nagbukas ang yung langit habang siya ay nagpe-pray siya. nanalangin. So, minsan sa buhay natin, di ba, kapag nagpe-pray tayo, minsan parang iniisip natin na parang sarado yung langit or naririnig ba ng Lord yung prayer natin. Naranasan mo na ba yung prayer? Parang sobrang hirap kasi minsan, lalo na pagka may pinagpe-pray tayo na, Or may pinagdadaanan oo, yung talagang gusto tapos, nating tugunin ng Lord. Minsan, pag hindi agad niya tinugon, minsan iniisip natin na napapakinggan ba ako ng Lord? Pero, ang hindi pala natin alam, kapag nagpe-pray pala tayo, nagbubukas pala yung langit para sa atin. So, ang susi pala para mabuksan ang pinto ng langit is yung pagiging True prayerful natin. Okay, true prayer. So, yung next, nakita ni Apostol Lucas na nanalangin si Jesus. Sabi dito, after healing of people. Na makikita natin sa Lucas 5 verse 15 to 16. Sabi doon, Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sickness. But Jesus withdrew to lonely places and prayed. so ito yung time na si Jesus, maraming tao na yung nakikinig sa kanya, yung mga salita niya. And marami ding si Jesus na pinapagaling na mga taong may sakit. Tung time na to, syempre si Lord, after niya magpagaling ng mga tao, syempre, di ba, ikaw, kapag parang ikaw nagtrabaho ka, like Jesus, ang ginawa niya that time, yung trabaho niya is magpagaling ng mga taong may sakit. Syempre, pagod na pagod siya that time. Okay. Pero, imbis na magpahinga siya, anong ginawa niya? Nanalangin siya. Nagpunta siya sa isang tahimik na lugar, sabi dyan, at nanalangin siya. So, bakit? So, kapag pala daw tayo ay nagpe-pray sa mga oras na nanghihina tayo or napapagod tayo, it can recharge our spiritual strength. So, parang cellphone lang yan, di ba, Pearl? Once na malobot yung phone natin, ano bang ginagawa natin? Nagre-recharge Nagre-recharge tayo. So, kailangan natin isaksak para magkaroon ng source of power. And our source of power is Jesus. So, parang nagre-recharge tayo through prayer. So, lalo na sa mga panahon ngayon, di ba? Dumadaan tayo sa matinding pagsubok. Yung iba dito sa atin, walang sahod, di ba? Nakakapanghina. Pero ito yung time na kailangan nating humugot ng lakas sa Lord. Kasi alam naman natin na our Lord is our great provider. So, siya yung magpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan natin. So, kailangan mag-pray lang tayo. Like Jesus. So, yung next scenario dito is nakita naman ni Luke na nananalangin si Jesus bago niya piliin yung 12 disciple niya. Na makikita sa Lucas 6:12 verse 13. So ito, before choosing his disciples, parang dumating pala si Lord dito sa moment na to na nanalangin siya ng lubusan at nanghingi siya ng wisdom kung ano yung magiging decision niya. Kasi yung decision niya dito is yung pipiliin niya na dito. Sobrang importante Oo. yung decision niya. Even me, parang pag i-relate ko lang siya sa sarili ko, parang disciples is like yung kung sino yung mga tao na sobrang pagkakatiwalaan mo na maaaring makatulong sa iyo. Parang ganun siya, di ba? So, ang ginawa dito ng Lord, sabi niya,
he spent the night praying to God. So dahil nga napaka-importante ng desisyon na gagawin niya, ang ginawa niya, buong gabi siya nanalangin. Okay. So- So, ang prayer pala dito is hindi lang siya pinagpe-pray ng parang bibigyan mo ng kahit ng ilang minuto. Ang prayer pala dito sinasabi na matagal siya, yung hindi siya binamadali, hindi siya yung sinabi mo lang na parang hindi ka masyadong At saka ito kasi yun eh. Dapat kapag nagpe-pray tayo, lalo na kung magdi-decide tayo na napaka-importanting bagay like sa trabaho natin, kung sino yung taong makakasama natin habang buhay, hindi lang tayo titingin sa panglabas na parang like for Oo, example, parang wag sa general trabaho natin, di ba? Nakita lang natin na maganda yung offer. Pero ang hindi natin alam na yung company pala na yun, hindi siya magtatagal. So yung prayer, iniiwas tayo ng Lord na maging mali yung desisyon natin. Okay. So kailangan, tuwing may mga bagay tayo or magde-decide tayo ng napaka-importanting bagay, kailangan talaga mag-pray tayo kasi alam naman natin na kapag nag-pray tayo, yung will ni Lord ay yun yung mas makakabuti para sa atin. Okay, so yung next is nakita ni Apostol Lucas na nanalangin si Jesus. Bago malaman ni Peter na si Jesus ay Messiah na tagapagligtas. So, yun yung makikita natin sa Lucas 9 verse 18 to 20. Sabi doon, So, sabi dito, once when Jesus was praying in private and his disciples were with him, he asked them, Who do the crowd say I am? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others that one of the prophets of long ago has come back to life. But what about you? He asked, Who do you say I am? Peter answered, the Christ of God. so ito kasi, Pearl, ito yung time na to, yung mga disciple niya or yung mga tao, hindi talaga nila kilala kung sino si Jesus. Akala nila si Jesus isang anak lang ng karpintero or si Jesus parang isa lang siyang propeta kaya nakakapagpagaling siya. Pero si Jesus kasi pray siya ng pray. Kaya isa dun sa taong malapit sa kanya, which is Peter, is nagbukas yung isip niya kung sino ba talaga si Jesus. At nakilala niya si Jesus na si Jesus, siya yung Messiah na So, tagapagligtas yung natin. scene na dito, yung mga disciples ni Jesus sa time na to, parang nagkakaroon sila ng confusion. Bakit nakikita nila na bakit ganito yung personality ni Jesus? Bakit parang meron siyang sariling, yung parang buong puso, parang siguro that at the same time, hindi natin masabi kung bakit, parang kaya niya mas lalong napasunod yung mga disciples is maybe because nakikita nila na Oo. may mga miracles Tama. dun sa mga prayer niya is mga nangyayari, pwede nangyayari. So through prayer pala, nabubuksan yung isip or yung pag-unawa ng mga taong nakikinig sa atin. Tulad ngayon, di ba, meron tayong mga mahal sa buhay na hindi nakakakilala kay Jesus. Which is, kung mag-i-invest tayo ng prayer ngayon pa lang, kahit mga anak natin, baby pa lang sila, or kung mag-i-invest tayo ng prayer, hanggang sa paglaki nila, makikilala nila personally kung sino talaga si Jesus. So napakahalaga pala talaga, Perla. Ikaw ba? Oo. Ginagawa mo ba yan? sa Oo bahay? naman, syempre, no? Oo. ako Ngayon, din, kahit ginagawa baby ko. pa lang yung mga anak ko, bata pa lang sila, talagang nag-i-invest na ako ng prayer kasi gusto ko, paglaki nila talaga, mag-grow talaga sila sa Tama. church. Tama. So, napakadami pala ng nagagawa ng prayer sa buhay natin. Napakadami. So, yung sunod naman dito, yung naging prayer life ni Jesus is before the Great Transfiguration. Wait, ano ba yung Great Transfiguration na Parang yun yung pagbabago. Parang from ordinary people, nagiging extraordinary na tayo. So, yan. Sabi dito sa Lucas 9, verse 29, As he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning. So parang pinapakita dito na kapag pala nagpipray ka, parang it reflects in your personality na parang mas nagiging maaliwalas yung mukha mo, mas nagiging mahinahon ka. Parang ano mo yung, parang siguro pag dahil na nagpipray, parang mas lalo yung nagkakaroon ka ng happiness. Kasi itong siguro yun yung nagre-reflect Oo. sa ni Jesus dito. Kasi itong time na to, pray
talaga ng praise si Lord. So parang, di ba syempre yung mga disciple niya nga, hindi niya pakilala kung sino si Jesus. Pero sa copy-praying ni Jesus, parang pinakita niya yung appearance niya. Kumbaga kasi di ba sobra na yung miracle na pinapakita niya. So parang nagliwanag siya. So nagliwanag siya na parang sinag ng araw. So pag pala tayo doon ay nagpe-pray, napakalaki ng pagbabago na ginagawa sa buhay natin. Kung dati, syempre, ako kasi inaamin ko, kahit Christian ako dati, hindi ako ganun ka-prayerful. Kaya parang ako, maano pa yung ugali ko. Ako naman, nagpipray ako pero hindi siya yung parang talagang yung everyday. Siguro hindi lang ako. Feeling ko hindi lang ako yung naggumawa nun. Parang siguro maybe yung mga viewers natin, yung mga nakikinig sa atin sa mga oras na to, siguro na-experience din nila sa sarili nila na parang minsan meron kasi yung time na parang yung parang kumbaga Parang kulang tayo. parang wala tayong inspiration, tapos hindi natin alam na kailangan lang pala ng prayer minsan. Oo, tsaka malaki yung pagbabago na Hindi gagawa siya natin. minsan. Kung dati, magagalitin Oo, tayo. tama. Pero, the more na nakikilala natin si Lord, the more na nagpe-pray tayo, parang binabago niya tayo pa konti-konti. Ako kasi aminado ko sa sarili ko. Ako din. Madaldal ako dati, tapos magagalitin ako, kaya parang, Oo. di ba, hindi lang sabi mag-asawa, so siguro sa lahat ng mag-asawa na laging nag-aaway. Pero napakalaki pala ng nagagawa ng prayer. Kung nagpe-pray lang tayo, hindi lang yung mismong asawa mo yung babaguhin niya, kundi mismong sa sarili mo, makikita mo na ang laki ng ginagawa ng Lord na pagbabago sa'yo. So sabi niya, di ba, is prayer without ceasing. O, kailangan manalangin daw tayo ng walang humpay. Kahit na minsan naghihintay tayo na, "Oh, Lord, pinapakinggan mo ba ako?" Kailangan mag-pray pa rin tayo na mag-pray. Kasi minsan yung Lord, tinuturuan niya lang, tinatest niya lang yung faith natin, yung patient natin, kung hanggang kailan natin kaya maghintay. At lagi Oo, nating tama. tandaan na the best. Oo. The more na naghihintay tayo, mas the best yung ibibigay niya, yung blessing sa Yung atin. patience talaga natin dito, yung yung mananaig. Mm. Patience, tapos yung faith natin sa Kanya. So, yung sunod naman is, so ito naman, nakita ni Apostle Lucas, si Jesus na nananalangin. Nung habang nananalangin yung mga tao dito, sabi doon sa Luke 11 verse 1, ito kasi yung time na nananalangin silang lahat. And then nakita nung mga, di ba, tapos isa din sa mga disciple niya is nagsabi na, "Panginoon, turuan mo kami kung paano manalangin." Kasi di ba itong time na to, nakikita na nila kung paano talaga, Nakikita nila siya na talaga pag nagpipray siya, solemn siya. Solemn, and then nakikita nila na, yun, lagi niyang, sabi nga nila kapag ang isang bagay is ginagawa mo ng paulit-ulit, magiging mas good magiging- example ka pati Oo, sa tas yung mga tao. consistency, parang sa trabaho lang din yan eh. Sabi nila sa trabaho, meron tayong mga measures, meron tayong mga standards na ginagawa. So sa trabaho, kapag ito yung standard, si Jesus siguro, para sa kanya is ginawa niyang consistent yung pagpipray. Kaya yun, parang nakita nila na yung consistency niya nagpipray, mas nakita niya na parang alam mo yun, yung natatouch yung mga tao sa paligid niya. At saka nakita kasi Yung dito mga ng mga disciples niya. Oo. disciples niya na every time na nagpa-praise si Lord, ang daming miracle, ang daming blessing na Yun kasi nangyayari. nakikita nila yung yung resulta. Yung resulta. At saka nai-inspired sila, kumbaga nai-encourage din sila na kung paano, like tayo as a Christian, kung paano tayo naging spiritual hunger, ganun din yung mga pag nakikita nila tayo na malaki yung ginagawa ng Lord sa atin, marami tayong blessing na natatanggap. Parang doon na rin din sila na ipag-pray mo naman ako, di ba? Totoo Kasi parang nangyayari. naniniwala na sila na ang laki pala ng nagagawa ng prayer. Ano bang ginawa mo? Bakit di ba? Kung baga naging Saya-saya inspiration pa tayo rin, sa ibang kahit ang dami tao. ng pinagdadaan. Mga ganun. So yung sunod is, before Peter's failure and restoration. So sabi sa Luke 22 verse 32, But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. so itong time na to, kasi hindi pa man nag-failed si Peter, alam na ni Jesus na mag-fail siya, na itatanggi niya talaga si Jesus ng 3 beses. So kasi malapit siya kay Jesus itong time So na ito to. na yung scenario dito sa Book of Luke na
darating na sa point na i-execute Si i-execute Jesus Christ. si Jesus dito sa chapter na to. And then, anong prayer? Ang ginawa ng Lord doon, di ba? Kahit hindi niya pa alam na, hindi pa nangyayari na mag-fill si Peter, anong ginawa niya? Di ba? Nanalangin na siya. Ang sabi niya diyan na, dalangin ko na hindi manghina yung pananampalataya mo or yung faith mo at sa pagdating ng panahon na magbalik loob ka na sa akin, ikaw naman yung magpapalakas sa mga ibang kapatiran. Yun yung sabi doon. So, prayer can restore fallen brethren. So tayo, kapag tayo nag-fulfill, di ba, sa buhay naman natin, di ba, maraming ups and down. Ako, marami talaga ako sa buhay ko. Pero, palaging kapag ka yung faith mo na natili sa Lord, siya yung magre-restore sa'yo. Kumbaga, siya yung magbabalik sa'yo kung saan ka talaga. Ikaw, naranasan mo na ba yun na nag-feel ka? Maraming beses na siguro kung ikukwento ko. Hindi biro lang. Oo, marami ng tayong pinagdaanan. Marami na tayong times na parang feeling nga natin yun. Pakiramdam natin parang walang nangyayari. Pero, ayun nga. Through prayer, nare-restore prayer, tayo. oo. Kumbaga, Tapos, siguro ang prayer kasi hindi lang siya parang nasa isip natin na pinakinggan na tayo ni Lord. Ang prayer para sa akin, i-claim na natin na yung pinag-pray natin, sooner or later, ibibigay niya yun sa atin. Kasi, nagtatrust kasi tayo sa Kanya. Meron tayong tiwala kay Jesus Christ na ibibigay niya yung moment na yung pinanalangin natin is darating in His perfect time. tsaka dito kasi, ang Lord kasi kahit ilang beses tayo magkasala gumawa ng kasalanan. Siya lagi lang siyang nandyan. Tayo yung Oo, hinihintay niya Tayo yung hinihintay niya na lumapit tayo sa Kanya, na magbalik loob tayo sa Kanya. So, yung mga tao na nakakaranas ng gano'n, dapat ipag-pray talaga natin. Hindi natin sila dapat husgahan. Kasi nagkamali na nga, bakit mo pa i-blame? Dapat yun yung time na damayan natin sila at ipag-pray natin na talagang magbalik loob sila sa Lord. So, yung sunod naman is, ito na yung aarestin si Jesus sa Gethsemane. Gethsemane. So, sabi sa Luke 22 verse 42, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. So, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. So, ito na yung time na aarestin si Jesus Christ. So, napakalaking pagsubok nito kay Jesus. Kasi ikaw ba naman, isipin mo, alam niya na kasi dito kung anong mangyayari sa kanya. Isipin mo, ikaw ba naman ipapako sa cross, di ba? Pero lagi niyang, sinabi niya dito sa prayer niya, sabi niya, hindi yung kalooban ko ang masunod, Ama, kundi yung kalooban mo. Dahil alam niya na yung will ng Lord is makakabuti para sa lahat. Kasi pag pinako siya sa cross, ito na yung time na masisave tayo lahat sa kasalanan natin. So iniisip niya yung sa makakabuti para sa nakakarami. So sabi dito, prayer can activate angels to bring us strength. So sa mga panahon pala na dumadaan tayo sa matinding pagsubok or nanghihina tayo, palagi palang nagsasend ang Lord ng angel na magbibigay sa atin ng lakas. So parang ang may i-relate ko naman dyan into reality na kapag dumating pa na tayo dun sa point na parang down na tayo, parang mayroong isang instrumento na gagamitin si Jesus. It's either friend natin or kamiyembro natin sa church na parang magli-lift up, parang magbibigay sa atin ng payo na manalangin lang tayo, na magkaroon lang tayo ng faith. Tapos ito din yung taong magbibigay sa atin ng i-restore niya tayo through For encouragement. Encourage niya tayo, ipag-pray niya tayo. Na huwag tayong panghinaan ng loob. na huwag tayong panghinaan ng loob. Kasi alam naman natin. Ikaw ba, meron ka bang tao na ganun Oo, sa'yo? dito sa church, syempre, napakarami ko ng pinagdaan ng problema. Oo. Pero alam ko na sila mami at daddy yung ginamit na instrument. Parang sila yung naging angel ko. Parang sila yung nag-counsel sa akin. Kasi siguro, kung wala si mami at si daddy, parang na-down na ako. Pero dahil sa kanila, mas nag-grow pa ako. Yun.
So, Amen. okay po ba kayo dyan? May guardian angel kayo. Oo. Ako rin may guardian Kahit angel. minsan di natin nakikita, hindi natin alam may ginagamit pala ang Lord. Pwedeng ako din. And then, kapag yung guardian angel mo na yun, na-bless ka sa mga sinabi niya, at the same time, ikaw na din, darating ka na din sa point na ikaw na din yung nagiging blessing. Para tao sa niya. iba. Oo, Okay. tama. So yung next is, when He was crucified on the So, cross. ito na yung moment na Ipapako si ipapako Jesus na si sa... Jesus. Kung mapapanood natin to, di ba, yung Passion of the Christ, grabe. Yung Passion of Christ. Parang kung sa akin mangyayari yun, hindi ko kaya. Lalo na ngayon mag-Holy Week na kasi most yung mga tao yan, lagi nilang pinapanood yan. Tsaka lang nila naaalala pag naaalala Holy nila Week. Pag Holy Week, yung crucifixion, yung mga pinagdaan ng hirap. Which Tapos, is wrong. Oo, tapos makikita dito yung lahat yung mga burdens ni Lord habang yung mga pag-aakusa sa kanya ng mga tao. Pero dapat everyday nating inaalala Oo, kung ano hindi ba yung lang siya dapat sacrifice. sa ano, hindi Di ba lang siya- sabi dito ito, sa Luke 23 verse 34, ano bang sabi doon? Then said Jesus, Father, forgive them, for they know what they they do. don't know what they do, what they doing. What are they doing? And they parted his raiment and cast lots. So prayer can lighten our burdens and help us to forgive. Pag pala nagpe-pray tayo, yung mga tao, kasi dito si Jesus that time pinagduduraan siya. Ano bang mga ginawa sa kanya? Pinagduduraan siya, pinagbabato siya, di ba? Ang daming ginawa sa kanyang pahirap. Pero sa kabila ng lahat ng yun, natuto niya pa rin siya magpatawad kasi nag-pray pa rin siya dyan eh. Sabi niya dyan, Oo, ang nag-pray patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So para sa atin pala, kung may mga tao na nakasakit sa atin, Tama, oo. ipag-pray lang natin kahit mabigat. Kahit may mga tao, parang ang hirap nilang patawarin dahil ang bigat-bigat din talaga nung nagawa nila sa atin. Pero sabi nga nila, si Jesus nga nakapagpatawad. At Tayo saka, pa kaya. ito nga sabi dyan, Oo. prayer can lighten our burdens. So kung nabibigatan Oo. tayo, ang Lord ang magpapagaan ng lahat ng yun. Siguro, darating yung point talaga na makakapag-move on tayo. Yung nakagawa ng tao na yun sa atin is, darating yung point na, Matututo tayo magpatawad. Madali namang magpatawad eh. Yung tiwala lang, yung Oo. mahirap ibalik. Tama. Pero through prayer, magiging maayos naman ang lahat. So, So, keep on praying. keep on praying. Kasi napakarami Keep on talagang praying. nagagawa Alam ng mo, simple prayer. lang siya, pero keep on praying hanggang sa nakikita mo yung resulta na Ito na sabihin yung mo na, resulta. oo. Ito na sabihin Grabe mo ka, na, ito Lord. na, oo, grabe ka, Lord. Grabe ka talaga. Parang alam mo yun. Ako kasi naramdaman ko na yun. Sa buhay mo. Sa consistent na praying. Ganun. Kasi pagka kulang ka sa prayer, parang kulang din yung araw mo, di ba? Tama. Parang kulang, parang wala sa'yo si Jesus. So yung last natin is, before He gave up His spirit and died. So ito na yung nalagutan ng hininga si Jesus. Pero bago siya malagutan ng hininga, dito sabi sa Luke Sa Luke 23 verse 46, And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Yan. So dito, hanggang sa kahuli-hulihang hininga ni Jesus Christ, pinagkatiwala niya pa rin sa Lord yung buhay niya. Sinabi niya dyan, di ba, Father, into thy hands I commend my spirit. So, sa pamamagitan pala ng prayer, parang secure na yung buhay natin sa mga kamay ng Diyos. So, kailangan pala, Pearl, mag-ano talaga tayo. Hanggang nabubuhay tayo, manalangin lang tayo. Kumbaga, ipagpatuloy lang natin yung communication natin sa Lord. Kasi alam natin na the more na nagpe-pray tayo, Manalangin tayo. doon talaga kay kilos yung Lord eh. Na parang lahat ng mga problema, lahat ng mga pagsubok, parang magiging madali lang para sa atin. So, nga, manalangin tayo, tapos maniwala tayo. I-claim na natin na yung pinalalangin natin is darating sa point na andyan na siya. Nandiyan na siya sa harap mo. Or answered prayer niya. Tapos magpipray ka palalo kay Lord na parang Lord, the best ka talaga. Tsaka Walang ano kasi, maikakaila kasi alam mo yun, yung feeling na gano'n. so wag natin sayangin yung panahon. Kasi lalo na ngayon, di ba? Minsan iniisip natin na grabe yung nangyayari sa atin. Kasi lockdown, hindi tayo nakakapagtrabaho. Wala tayong sound. Pero hindi natin iniisip na siguro kaya binigay to ng Lord sa atin. Kasi ito na yung time
ito na yung Oo, time, di ito ba? yung time. Para magkaroon talaga tayo ng chance. Alam mo, naiiyak ako kasi yung mga tao ngayon, actually talaga, naiiyak ako kasi parang yung mga tao ngayon, hindi nila nakikita yung kahalagahan. Minsan, doon lang sila nagbe-base kung parang nagagalit sila sa mga tao, sa mga in-appoint ni Jesus, yung presidente natin. Parang biniblame nila, di ba? Which is wrong, hindi nila alam na Dapat mas magkaisa. oo, mas magkaisa tayo. At saka, imbis na magreklamo tayo, dapat mag-pray tayo. Kasi saan ba tayo huhugot ng lakas, diba? Sa Lord lang tayo huhugot ng lakas. Hindi tayo... Oh. Nag-aalala ka ba sa mga nangyayari? Ako hindi ako nag-aalala. Ako din, hindi ako nag-aalala. Kasi, ayun nga, kapag meron ka kasing faith kay Lord, kapag meron kang talagang yung personal relationship sa Kanya, tas ayun yung na-enlighten ka sa mga words niya, yun nga sabi na, fear not. Kasi alam naman natin na si Lord nandyan lang, hindi niya tayo pababayaan. So ito na yung panahon, ito na po yung chance natin para magbigay tayo ng time sa Lord. Hindi yung natatakot tayo, huwag tayong lumabas kasi baka mahawa tayo ng virus. Pero kung naniniwala tayo sa Lord, di ba? Alam naman natin na hindi niya tayo pababayaan. Maniwala tayo kay Lord. Plus, gawin natin, yung actions natin dapat umaayon din. Mm-mm. Kung ano yung gusto ng, kung ano yung pinapatubad ng ating itong government natin Oo. na mag-ingat tayo, huwag tayong lumabas. Siguro maging patience lang din tayo. Tsaka huwag natin hayaan na mahadlangan tayo ng kaaway kasi virus lang yan. Oo. Napakalaki ng Diyos natin, di ba? Tama. Kumpara sa virus na napakaliit na yan. So, napakalaki ng nagagawa ng prayer sa buhay natin. So, ngayon po, nawa po ay naunawaan nyo yung mga Sana share po. namin sa inyo. Sana po na-bless po namin. Oo. Na-bless po kayo. So, Kagaya ito- ng nararamdaman Naman namin namin. blessing habang inaaral namin itong story, itong chapter. Actually, ano talaga, di ba? Minsan ang hirap din talaga mag-isip ngayon kasi yung ibang tao, imbis na syempre ayaw na nilang magsimba kasi nga takot sila, di ba? May multa ngayon. Pero kung iisipin natin, may way naman eh. Kung gusto mo talagang mag-serve sa Lord, may way talaga. So, i-review natin. I-review natin. Yung Prayer life ni yung Jesus. prayer life ni Jesus. So first is, prayer can open the heavens. So kapag pala tayo nagpe-pray, nagbubukas yung pintuan ng langit para sa atin. Tama. Yan. So, number next 2 is, prayer can recharge us of spiritual strength. Okay. Ayun, yun, kapag consistent po tayo nananalangin, meron tayong nare-recharge pinanghugutan. Oo, ng lakas. nare-recharge Nare-renew yung tayo, strength natin. Nagiging positibo tayo. Yun kasi yung feel ko eh. Yun yung sa presence, ang presence ni Lord sa atin, tas continuous ka na. So yung next is, prayer can prevent us from making wrong decision. So ito, through prayer, iniiwas lang tayo ng Lord na magkaroon tayo ng maling desisyon. Tama. So next is, prayer can open the understanding of our hearers. So binubuksan ng Lord yung kaisipan or pag-unawa ng mga taong nakikinig through prayer. So next is, prayer can transform us into the likeness of His glory. glory. So through prayer, malaki yung pagbabago na ginagawa sa atin ng Lord, di ba? Transform Niya tayo. Number 6, prayer can create spiritual hunger to others. So ito yung nagiging good example tayo sa ibang tao through prayer. Kung spiritually hunger tayo, nagiging spiritually hunger din sila Oo. dahil sa atin. So 7 is prayer Can restore fallen brethren. So ito, through prayer kapag nag-fail tayo, ang Lord ang magre-restore sa atin. Number 8, Prayer can activate angels to give us strength. yan. So through prayer, palaging nagsasend ang Lord ng angels na magbibigay sa atin ng kalakasan, Tama. Okay. Yung spiritual, strength. 9 is prayer can lighten our burdens and help us forgive. So through prayer, natututo tayo magpatawad, lahat ng mga pasanin natin, gumagaan yung feeling natin every time na may pinapasan tayo. So last is prayer can secure our lives into the hands of God. So sa pamamagitan ng prayer, alam natin na yung buhay natin is secured na sa mga kamay ng Diyos.
Amen. So, mag-pray po tayo bago po natin Po tayo, tapusin. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa mga oras na ito na muli, Panginoon, ay napag-aralan namin ang salita mo, O God. Tunay nga na napakalaki ng nagagawa ng prayer, O Lord, sa buhay namin. Kaya I pray, O God, na sa mga oras na to, sa lahat ng mga tao na nakikinig ngayon, I pray na ito na po yung time na mas lumapit sila sa iyo, O God, na mas magkaroon sila ng time na manalangin, O God. Dahil through prayer, O God, napakalaki ng magagawa mo sa buhay namin, O God. Lahat ng bagay ay magiging madali, O God, para sa amin. Lahat ng pagsubok ay magiging madali naming haharapin, O Lord, dahil alam namin na kasama ka namin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa iyo, O God. And I pray na huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang virus na ito ang maging hadlang, O God, upang makapagpuri sa iyo, O God. At bagkos, Panginoon, ang virus na ito, Panginoon, ang magdadala sa amin, O God, upang mas maging malapit kami sa iyo, O Lord. Upang mas lumapit kami, Panginoon, sa panahon na kinakailangan ka namin, O God. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa mga oras na ito, O Lord, humingi po ako ng pag-iingat at protection, Panginoon, sa bawat isa, maging sa pamilya namin sa Pilipinas, O God. Kayo pong mag-ingat, kayo po ang mag-provide, O Lord, lahat ng pangangailangan nila financially, emotionally, and spiritually, O God. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito at patuloy namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.